Okay, so napanood naman natin yung kalat na kalat sa balita yung nakarang araw pa. Yung pangangampanya ng ating Vice President Sara Duterte, Vice Presidente nating naturingan pero ipagkabastos sa kanyang bunganga sa kanyang pangangampanya. Pinagmumura yung mga congressman, Senator Chua, Congressman Chua, Congressman Abante at iba pang personalidad doon sa kanyang hindi mo malaman kung campaign rally ba yun o kabahasa sa rally. So dito may kita, so bagay sabi ng mga nagko-comment dun sa video na yun, sa mga kalat niya sa YouTube, hindi yung fake news kumakalat yan kahit hindi natin palabas dito, mapanood nyo yan. In-endorse niya si Senadora Amy Marcos. Ang pinagtataka ko dito si Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos, kapatid ng ating presidente ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa pa siya habang nilalait ang kanyang kapatid. Kung ano pinagsabi ni VP Sara Duterte. So dito makikita mo na kapatid na Dumbok Mampe. Okay lang sana kung ayaw mo sa kapatid, pero nanahimik ka lang sana. Hindi yung parang nandun ka pa, tuwa ka pa. Siya nangyayari. So hindi natin alam kung anong pinakain dito ni Vice President Sara Duterte. No? Sa comment section, mapapansin nyo ito, may mabasa ka na. Hindi nakapagtakad daw kasi yung dating Pangulong Rodrigo Duterte may pagkabastos din ng bunganga. Minura ang Diyos, kalat din po yan sa YouTube, sa balita noon. Panood niyan, hindi rin po yung fake news, minura ang Pope, nagpaliwanag po yung mga DDS troll dyan online, hindi raw po pa minumura, sino niloloko nila, di ba? Na yung Pope na patay na ngayon si Pope Francis. So dito makikita mo, pinagmanahan talaga itong ni VP Sara Duterte. Naturingang public servant, puro kabastusan ang lumalabas sa bunganga. Nangangampanya ka sa karamihan tao. Kung yan nagagawa mo, ano pa kayong mga sinister na pwede mo magawa kapag ikaw ay nakapwesto na o evil things? Hindi ka na physically fit sa public servant, sa totoo lang. Kung lalabas man ng warrant of arrest ng ICC by Interpol, kasama ka doon sa third batch, dapat doon ka lang sa ICC. ICC nga mismo, binabastos mo eh. Hindi mo naman alam ang procedure dyan. Yung mga prosecutor ng ICC, di ba sabi niya sampling, hindi niya maintindihan yun. Bakit ko konti lang daw yung nilagay doon ng mga biktima ng allegedly EJK. Sampling nga yun, hindi matatapos siya kung sobrang dami ilalagay mo dyan. So, para sa election yun, di ba, kung saan ka nakita mong tinaya ka, may halang tulad doon, ibigay mo yung lugar, yun bibilangin. So, ganun din po yung sa ICC. So, ito, makikita nyo, pag binoto pa ng tao yan, si Vice President Sara Duterte para maging presidente susunod, saka yung kanya mga senatorial balls, talaga mahirap ang mangyayari sa Pilipinas. Hindi na tayo nadala, mga Pilipino. Computer age na, imbes na tumalino ibang Pilipino, talagang, ewan ko, parang bumababa pa ang pag-iisip. Kitang-kita na ebidensya, may video na. Talagang iboboto pa nila kahit mali. So, dito sa nangyayari, ang Vice President Sara Duterte, nakita niyo naman yung bumabagyo, pumunta pa atang Europe yan para manood ng concert. Kala din sa balita po yan, makikita niyo sa YouTube. Sa mga legit na news agency na may YouTube channel. So talaga makikita mo hindi siya physical fit sa totoo lang sa public servant. Manalo man niya, talagang puro kaguluhan at iwa-iwarang ang mangyayari sa program ng gobyerno. Nakita niyo yung bigas, sinabi pa niyang pagkain ng baboy, di ba? Bumaba ng 20 pesos. Napababa ng ating gobyerno sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos yan natupad. So makikita mo talaga hindi na maganda yung mangyayari sa Pilipinas kapag yan mga ganyang klase ng public servant na personalidad na mamumuno sa atin. Marami pong pwede at
maraming qualified. So, natapos ng college, abogado rin. Maraming qualified po dyan. Huwag naman sana katulad itong si VP Sara Duterte na talagang wala na sa tamang pagkilos, tamang pag-uugali ang pinagagawa, ang bastos ng bunganga. Pagmumura, public official, abogada ka pa naman. Sana madisbar ka na ng Supreme Court. Sana mapabilis. Para hindi ka pa marisa. Kasi magiging maling impluensya ka, maling pagtutularan ka eh. So, ayan, sana maging aral dito sa atin na naman sa mga botante, pakiusap, pumoto kayo ng tama. Yung mga senatoriable na nasa lineup ng mga Duterte, sa tingin ko hindi yan magiging makakatulong sa bansa natin. Alam natin ang motive ng mga yan. So, nakita nyo naman, dating sheriff, di ba, kalab din sa YouTube yan. Sinuntok ni Vice President sa, ano ba siya, mayor ba siya o Vice Mayor no, ng Davao City no? Sinuntok niya yung sheriff, matagal na yon, na nagpapatupad lang ng demolition order ng court. Kung tutusin, legal yun eh. Kasi meron siyang order sa korte. Sinuntok pa ni Vice President sa, ni Mayor ba siya no, no? Vice Mayor to si Sara Duterte no, na ngayon na Vice Presidente natin. So talagang itong mga to, hindi siya talaga pang public servant. Hindi siya pang public service sa totoo lang. So, susunod na alala, malapit na itong halalan na to. Bumoto po tayo ng tama. At suriin natin mabuti mga iboboto natin mga senatorial balls. Kasi may impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung kunin mo siya ng ICC, ay pareso ng ICC by Interpol kung kasama siya doon, mas maganda. Pero ituloy pa rin yung impeachment para hindi siya makabalik sa public service kasi hindi siya talaga nababagay doon. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. God bless. Vote wisely po.